Sir, how do you feel? Ano pag no daw sigurado kung gitara na gano'ng padalagan yung one? Ano nga position nila? I'm running for governor. Yes. Sa ating probinsya ng PK. It's coming election 2025. So ano ang ma-expect ng mga tao kanimo sa pagpadalagan ng bilang? We will still continue to provide with my effort sa goods and services, basic goods services for sa ating mga pamilya. Even though na we're not in the public service, so ngayon we will try to bring back servisyong out there, padayon namin nila para sa kuswagan. Ano ang pinalain ng servisyo hanggang sa iba niya servisyo sa gobyerno? Well, it's the same, but we put more of personal touch. So, gaano kami sa mga barangay. It's very important to know the situation in every barangay. So, that's why we go. We roam around, we see and monitor every situation sa mga barangay, kung ano pagkukulang, then we will try to budget it. So, importante yung grassroot approach. So, kahit sa shoreline po, sa bukid man, hindi man lang, kailangan din magpunat saka din sa bukid para mamanan din ang sitwasyon. Hindi pa kami nagkapungkulang dyan sa may opisina, aircon, tapos mga dito mga projects dito. We will try to cater to everyone to provide them basic services. Sa imo nga pag-file COC kanyang adlaw sa 4 sa bulan Oktubre. Ano ka abo niya nga bisa yung pipili? May debate ba ikaw mga padibat niya? Haman na mo nga aking misis ba yan? Full Chinese na mo. Okay. Sa Feng Shui. Sa calendar, andyan ni MP Blanco, ni Red, Black to Bandera, yung Red weekday, ang Blanco daw regular day lang. It falls on the 4th, tapos Red. Murang masunok pati mo. Di pati mo na kasi busy. Ano ba yung batas? Will you be supporting the division of Antique to districts? Yes, of course. I think it's time. I heard marami ng turo man story na it's time. So, I think Senator Loren already told you yung last press conference sa may tinaklan na before it wasn't a priority, but now it's a priority. And then we will focus on it. Kung priority na President. And then gawin namin. How would you see its benefit for Antique? I think isa lang, then we have one fund. Yung dalawang pondo. So, sa national. Saka, it won't be any more, not really a problem, para hindi naman stressful sa mga congressmen to go back and forth north and south para maganda na sitwasyon. So kung hinati yan, then mas maganda makita na ng congressman. Matutukan ang 150 barangays in the south, tapos isa naman mga 300 kanya. So it's better na hati na rin para may quality of service sa every barangay. I think that's enough. The agroeconomic zones. Yeah, same. Yung sinabi man ni Senator Ezio, hindi kasi we need chance. So far, the increasing population, with increasing pag-graduate ng mga bata, dinsan daw. So most likely, mga teachers, puputari mga teachers. Kaya even the items in the national budget, it's not enough to cater or cater items sa DepEd sa teaching. So I think we need to expand and improve or umitagid kita ng pangkabuhayan ng ating mga background. The problem is how to connect na. Graduate ka na, only after. Who will help us? So we need someone from the outside to help us to bridge that gap. And I hope we are kumabalik na sa servisyo, mapupunta
kita, kapag sa issue, kung sino man mag-turismo, I will be willing to extend my services and products to fill that gap para income man ang mga Okay. Sir Pao, I observed nga lately mo ay very visible ka na sa mga kabandera sa probinsya sa Manila. May we know how far have you gone na sa imong paglibot-libot kag ano ang imong assessment sa mga tao nga imo nga ginapalapitan subong considering nung nadula ikaw sa shall we say nga limelight sa politika sa probinsya sa Antique. Well, ang pinakarayo ng ginagawa ko sa kakal ito ang Barangay Villa Torres na pinag-reach by motor o sakyan. I think that's the highest yata sa dito. Patnongan. Yeah. Alam mo yun, no? Pagod. Kasi every step, 20 steps, ay nga. Sige. So, saka, ano naman eh, I'm very happy na nakapunta ko sa I will do that hanggang kaya ko pa. Ako 43 lang ako. So, kaya ko pa yan. Ayoko naman na pag 55 na akit ako naman. It's very hard. Hanggang bata pa. Akitin ko lahat. Kung pwede nga mag-jazz pa yan. Mag-jazz akin. Yung acceptance naman ng mga tao sa iyo, sir. Nailosan ka. Nilogit sandali nito masabas sa service. Ay kita lang politiko kasaka sa Villa Flores, kita lang kasaka kandidato public service. It's very pag-abot namin dyan sa Villa Flores, marasan ko. Kapag mayaman ako, so I have to pay for the food, but they don't want. Kasi masaya sa binigay natin sa importance. That's the most important thing. Binigay mo sa importance. That's why I'm roaming around because we want to also importance to the barangay. Kung anong kailangan. Okay, given a chance, sabi nga magdaog ka sa 2025, sa imo paglibot-libot, ano gidang imo nakita nga mahatagan mo sang priority kung ikaw tagaan siya sa mga Yes, we will still continue our program. We have to provide health security, number one. That's my priority, health security. I want to continue and improve some of the mga initiatives ng present administration. I think I can do it. So, second is food security, the farm to market roads, irrigation systems, yung construct new irrigation systems or improve or rehabilitate irrigation systems. Then I have to focus also sa shoreline. I think medyo na ko na very focused sa bukid mo because there's no access sa education. That's why we put also from the market. Now, pag governor, makabalik ka sa servisyo, I have to prioritize also